Masayang araw po mga ka-PL. Etong nagngangalang alias Boss B na pinag-uusapan na po ngayon sa social media mga kababayan dahil isa itong pangalan na ito mga kababayan na nabanggit sa isang conversation sa chat ni Mima Alicia at ng isang lalaking kachat mismo ni Mima Alicia na nagtatalo sila sa pera, mga kababayan. Ito ho, may video. Kilala di umano ito ni Jay Guevara, mga kababayan. Meron siyang ipinakitang video kung saan kasama di umano ni Jay Guevara itong alias Boss B, mga kababayan. O ito po, panoorin natin ang video at ang maikling paliwanag ni Jay Guevara para maintindihan po natin kung sino itong si Boss B batay po sa mga sinasabi nitong ating kaibigan na si Jay Guevara. Pero lilinawin ko po mga kababayan, hindi porket nabanggit ang pangalang Boss B ay maaari na siyang akusahan na isa siya sa dahilan bakit pumanaw o tinodas itong si Mima Alicia. Nabanggit lang po ni Jay kasi kilala niya at biglang lumabas itong pangalang alias Boss B. O ito na po yung video, panoorin po natin ang paliwanag ng ating kaibigan na si Jay Guevara, mga kababayan. Mga banateros, mga kabiyaya, ito ipapakita ko sa inyo yung video. Unang meet ko kay Boss D. Boss B pala, Boss B. Ba't Boss D? Kay Boss B, kung saan ay kasamahan ko pa dito or kasama ko pa etong mga ibang mga vlogger ng loyalista. So bali ako lang ang nagbubukod tanging hindi naging vlogger na sumusuporta kay Marcos Jr. So dito sa video to na ipapakita ko sa inyo, yung mga vlogger dito ay sila na ngayon yung mga vlogger na sumusuporta sa administrasyong Marcos. At dito rin sa time na to, ito ay patawag, no, na pasasalamat sa amin sa pagtanggol namin sa Tito, Vic and Joey noon. Pero ulitin ko labas po dito si Bossing Vic Soto, si Master Henyo Joey De Leon. So labas silang dalawa dito sa isyung to. Pero at etong meeting place labas din po, no. Pero dito makikita nyo nakasamahan mga kasama ko pa yung mga dating mga kasamahan ko sa TBJ Defender. At dito ko unang nakilala si Boss B, na kung saan ditong sa time na to ay hindi ko tukoy kung pati yung mga kasamahan ko ay nirecruit na sila dito, pero kasi inisa-isa kami na kausapin. Dito sa time na to, ito yung offer sa akin na 70,000 per month. Tapos may kasama pang kotse. Tapos para lang sumuporta sa administrasyon. At dito rin nagsimula na nagtaka na ako bakit biglang nagbago na yung mga kasamahan ko. Kasi alam nila na ako ay magiging na ako ay hindi susuporta or ako ay susuporta sa mga Duterte. Dito sa time na to, nagulat ako, yung GC namin ng TBJ Defender ay biglang tumahimik na. Tapos inuunti-unti na nila akong banatan or inuunti-unti na nila akong alam mo yun, gawan ng issue na kesyo scammer, kesyo rapist daw, gano'n. Marami silang ibinibintang sa akin. So, ito ay sa totosin, may 14 minutes akong video, may 17 seconds, ito 17 seconds na ipapakita ko. At abangan nyo na lang yung mga susunod pang mga kabanata dito sa itong mapatungkol kay Boss B na recruiter or isa sa mga nagpapasweldo sa mga bayarang vlogger. So ito po yung video at panoorin nyo.
O, nakita nyo na mga kababayan. Merong bidyong ipinakita si Jay Guevara. Pero hindi po tinukoy doon sa bidyong ipinakita ni Jay kung sino ho doon etong nagngangalang alias Boss B. Pero ang sabi ni Jay, meron pa tayong mga aabangan sa mga susunod niya pang vlog, mga kababayan, maaaring sa mga susunod na video na ilalabas niya, baka tukuyin niya na at lagyan niya na ng, alam mo niyo naman yung mga video, turo-turo, yung mga bilog, ito si Boss B, ganun. Baka sabihin niya na kung sino itong si Boss B. Bagamat meron pong kumakalat ngayon na litrato sa social media, itsura nitong si nagngangalang alias Boss B, parang AI ho ang itsura kung titignan mo Kaya hindi ko po muna kinuha para ipakita ho sa inyo. Mas mainam pa itong kay Jay Guevara kasi video talaga. At hindi mo masasabing AI kasi medyo blur na nga yung video. So mag-abang-abang ho tayo sa susunod na release na video ni Jay Guevara, mga kababayan. Okay, ito pa mga kababayan, tungkol pa rin po ito sa pagkakasawi nga nitong si Mima Alicia. Meron pong kumakalat ngayon sa social media na di umano itong si Mima Alicia, mga kababayan, ay umalis na pala di umano ito sa organisasyon ng mga BBM vlogger. Maliban po sa kumakalat na yan sa social media, mga kababayan, eto, babasahin ko po na tumutugma naman po sa mga kumakalat nga na yon. Ang kwento na nagkusa na daw umalis itong si Mima sa grupo bilang BBM vlogger. Umalis sa grupo. Maraming nalalaman. Posible, marami siyang nalalaman. Pero, nako, kayo na lamang pong bahalang umusga, mga kababayan. Eto, BBM vlogger. Tuloy pa rin daw ang laban kahit RIP na ang kapatid nilang si Mima Alicia. Ayan ha. Pansinin po natin ito mga susunod kong babasahin, mga kababayan, ha. Sa bagong post ng BBM vloggers ay nasabi nga ng mga ito na tuloy pa rin daw ang kanilang laban kahit na umalis na si Alicia sa organization chart, mga kababayan. Organization chart. Umalis na si Alicia. Hindi ho sinasabi rito, mga kababayan, na inalis siya sa organization chart, kundi umalis na. Okay, mga kababayan, tuloy. Inula naman ng pakikiisa sa kanila ang kanilang mga commenter at sinasabing, go! Ituloy nyo lang ang laban kahit nagkakaonsehan. Meron pang pasaring itong Facebook page na ito, mga kababayan. Hindi lang yan, ito pa isa. Nag-reply comment naman ang ilan sa masugid nilang followers ng tama yan, mga idol, para may pamparitoke at panglota. Ayan, mga kababayan. Ano napansin ninyo sa binasa ko, mga kababayan? Kung ako tatanungin ninyo, di yung organization chart at itong pagkusang alis di umano nitong si Mima Alicia sa grupo. Yan. Parang pelikula lang ang datingan, mga kababayan. Ano? Kapag ikaw ay nasa isang grupo at nagkusa kang umalis, ito yung kwento lang po ha. Hindi ko po sinasabing ganito ang nangyayari kay Mima Alicia, no? Kaklaruhin ko, baka mamaya sakyan tayo ng mga buang dyan na mga trolls, ha? Mga kababayan, trolls ni Bangag. Kwento lang ito. Alam niyo yung nangyayari sa pelikula. No? Kapag ka nasa isang grupo ka, gusto mo lang magbagong buhay,
Ayaw mo na ng magulong buhay, gusto mo lang magnegosyo na lang. O mamuhay ng patas. Aalis ka ngayon sa grupo, marami ka nang alam eh. Anong gagawin sa'yo? Di ba? Kaya nga siguro bagong lipat lang, etong si Mima at ng kanyang kalibin sa Kamarin, Caloocan, nagpakalayo-layo, malayo ho yan eh. Yung Caloocan na yan eh. Banda na ho yan, papuntang Bagong Silang. Nagpakalayo-layo para siguro kalimutan niya na yung kanyang pagiging political blogger, ayaw na ng masalimuot na content, gusto na lang mag-content ng daily lifestyle. Kaso, yun lang naman po. Yun lang naman po talaga ang masama doon. Pinategi siya. Malalaman ho natin yan, mga kababayan, kung sino po ang nagpategi dito kay Mima Alicia sa mga susunod po na mga kaganapan tungkol sa investigasyong ginagawa na ngayon dito kay Mima Alicia. Okay, eto pa, mga kababayan, ang nakakatawang balita dito kay Bendalo. Unti-unti nang, ayaw ko kung lumalambot na ba ito o unti-unti nang bumabaliktad, mga kababayan. Siguro, nakikita-kinita na nitong si Bendalo na parang tagilid na ang impeachment laban kay BP Inday Sara. So, kinakailangan niya ng mamangka sa dalawang ilog, mga kababayan. Kinakailangan niya ng magparamdam ngayon pa lang na kunwari, mabait siya, kunwari, taga-suporta siya ni Inday Sara, para nga naman, kapag hindi na-impeach si Inday Sara, magiging presidente si Inday at hindi siya mabalikan. Eto, pansinin po ninyo, mga kababayan, kailangan po niya ng hustisya as soon as possible. Si BP Inday Sara daw po, mga kababayan, kailangan daw po ng hustisya ni BP Inday Sara as soon as possible. Aba, parang tagapagtanggol na siya ni BP Inday. Hindi po yung patagalin natin hanggang Christmas. Kung pwede nga before Christmas para ika nga, tapos na po ito. Mahirap po kaya magpasko. Na ikaw ay may kaso. Apektado po yung kanyang mga anak. Nagpapakita si Bendalo, mga kababayan, na para bagang meron siyang concern, sa ating pangalawang Pangulo. Para sabihin siya, alam mo yung nagsisimpatya kay BP Inday Sara. Eto, ang kawawa po dito, si BP Sara. Which is, ito yung gumugulong ngayon na impeachment trial sa ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Maliwanag, dito sa sinabi ni Bendalo, mga kababayan, nagpapakita siya ng yung awa sa ating pangalawang Pangulo. Unti-unti na siyang bumabaliktad. Meron na siyang concern sa ating BP Sara Cuno na kamakailan lang binabanatan nila si BP Inday Sara, pero ngayon, mga kababayan, naaawa na daw siya sa ating pangalawang Pangulo. Hoy, Bendalo, tapos na. Nagawa nyo na. Nakita na namin ang tunay niyong kulay. Sa palagay nyo, hindi malinaw sa kaisipan ng mga Pilipino na gusto nyong ipa-impeach si BP Inday Sara noong mga nakaraang buwan. Dahil natatakot kayo na pagka siya ang naging presidente, malalagot at mananagot kayong lahat. Tapos ngayon, bigla kang maaawa ko sa pangalawang Pangulo, Bendalo. Hoy, Bendalo! Unti-unti ka na bumabaliktad, sir. Ulitin ko, ang kawawa po dito,
si VP Sara. O, naaawa daw siya kay VP Inday Sara. Meron po nakalagay na impeachment. Dahil sa impeachment, ayun ha, mga kababayan, balingbing talaga itong mama na ito. Basta mga tulpo talaga, balik ka rin eh. Kapag katingin nilang alanganin na ang laban, mga kababayan, gagawa na ho sila ng eksena. Dinaig pa artista nitong mga ito. Ang lupit mo, Bendalo, hindi mo kami mauuto. Ika nga ay the damage has been done. Ayan ha. Nangyari na. Ang dapat mangyari. Nagipit nyo na si VP Inday Sara. Noong mga nakarang buwan, galit na galit ka kay VP Inday Sara at gusto mong ipa-impeach. Ngayon, bigla kang maaawa sa palagay mo, maniniwala sa'yo ang mga Pilipino. Uy! Uy! Huwag mo kami utuin. Hindi mo kami mauuto, Bendalo, sa mga sinasabi mo. Kaya kung ano man yung ipinaglalaban mo, ituloy mo na, sir. Hindi mo na mababago ang nasa isip ng mga maraming Pilipino. Bendalo nga ni, Bendalo yan mula simula hanggang sa dulo. Di ba, mga kababayan? Naaawa. Style mo bulok. Darating ang araw, magdo-Duterte ka rin. Pero, hindi ka tatanggapin ng mga DDS, ibabasura ka. Di ba? O ito pa isa, mga kababayan, ang medyo nakakatakot talaga ito, mga kababayan, na pangyayari sa buhay ni Attorney Levi D. Baligod. Kilala niyo naman po siguro si Attorney Baligod, mga kababayan. Abogado ito ng dating 18 sundalo, no, na may alam sa nangyayaring maletagang, o ito ang nangyari sa kanya, mga kababayan. Meron na di umanong isang sasakyan na umiikot-ikot na malapit po sa kanilang bahay, kumukuha ng video, kumukuha ho ng litrato. Nako, mag-iingat po kayo, Attorney Baligod. Sindikato po ang kalaban. Sindikato po ang galawan ng mga yan. No, ito sabi niya 3 beses na inikutan ng sasakyan na ito noong Huwebes ang bahay namin sa probinsya at kinuhanan ng video, picture ang aming bahay. Ayan ha, sinita sila ng aming gwardya at sila'y nagpakilala na taga-Globe daw. Pina-verify yung plaka ng sasakyan nila. Ito yung plaka, nakikita naman po. HIG 6902 at lumabas na peke ito at hindi registered sa LTO. Pilyo kayo ha. Ayan, mga kababayan. Umiikot-ikot na ng mga sasakyan sa bahay ni Attorney Levi Baligod. 3 beses umiikot. Nung pina-verify ang plate number, hindi rehistrado sa LTO. Obvious na, mga kababayan, na parang titirahin na yata itong si Attorney Levi Baligod, mga kababayan, dahil sa laban po nila, kalaban ang mga maletagang. Attorney Levi, mag-iingat po kayo. Isa po kayo sa susi, sir, kasama ng 18 sundalo para matukoy at matapos po itong issue sa maletagang. Mag-iingat po kayo, sir, kung maaari magdagdag po kayo ng inyong gwardya, hindi lamang po gwardya sa mismong subdivision na tinitirahan ninyo, sana sariling gwardya ho sa bahay ninyo para maingatan po ang buhay ninyo, sir. Maging kayo rin po, magbitbit na rin po kayo ng armas na lisensyado para hindi po kayo mapahamak. Kasi sigurado ho yan, sir. Sigurado ho yan. Baka ipatumba po kayo ng mga yan. Wag naman sana. Naway ingatan kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para makatulong kayo at maging susi ho kayo, sir,
para matukoy at mapatunayan na totoo ang mga sinasabi ng 18 dating sundalo. Ingat-ingat po, sir. Hanggang ngayon, saludo pa rin po kami sa ipinaglalaban po ninyo. Dahil sa inyo po, nakasandal, na umaasa ang maraming Pilipino dito sa napakalalang korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Mga kababayan, balik tayo kay Mima. Ito ho, huling pag-usapan natin mga kababayan. Etong di umano'y mga sospek sa pagtegi, pagtodas dito kay Mima Alicia, parang meron na daw po sila nakikita kung sino itong sospek, kung sino-sino itong pumatay kay Mima Alicia. Ang sabi nga sa balita, di ba? Tinira si Mima ng riding in tandem. So, dalawang lalaki. Meron naman iba nagsasabing pinasok daw si Mima sa loob ng bahay. Pero iba. Kasi ang sinabi sa balita, sa labas bumulagta si Mima Alicia. Ang sabi ng iba, sa loob ng bahay pinasok at doon nadali. Magulo. Pero ayon po dito sa babasahin natin mga kababayan, ito, may posibleng suspect na sa pagpatay kay Mima Alicia. Ayan ha. Posible pa lang ha. Ayon kay Police Brigadier General Berliner Kapili, District Director ng NPD at Head ng SITG MIMA, base sa forward at backtracking sa CCTV, makikita ang dalawang lalaki na consistent mga kababayan ha, na nakikita sa lugar ng krimen. Consistent. So, ibig sabihin, pabalik-balik talaga. Talagang inaabangan si Mima Alicia, okay? Patuloy na minomonitor ng pulisya ang posibleng kinaroroonan ng dalawang lalaki. Ngayon, ito ang kinatatakot ko dito. Maaaring totoo, itong dalawang lalaki na ito na sinasabi ng PNP na sila di umano ang maaaring pumaslang kay Mima Alicia. Okay? Maaaring totoo. Pero ang ikinatatakot ko ho, mga kababayan, pasintabi po sa mga ginagalang nating kapulisan, hindi po para sa inyo ito. Ano ho, sir? Hindi ko rin po sinasabing sa mga taga-malaking bahay. Okay? Pero, ang nakakatakot kasi dito, baka mamaya, etong dalawang lalaki na ito, halimbawa, hindi ko sinasabing gagawin ninyo ito, natatakot lang kami. Baka mamaya, pati itong dalawang lalaki na tumodas kay Mima Alicia, gamitin. Lalong-lalo na meron ng usap-usapan ngayon na di umano, iko-connecta ito kay BP Sara. Ipapahid di umano kay BP Sara. Itong pagkakapas lang di umano kay Mima Alicia. Paano? Halimbawa lang naman. Ito nga nakakatakot Gamitin itong dalawang suspect. Halimbawa at nahuli na. At gamitin ng ninuman. At sabihin nyo, ang nag-utos sa inyo, si Sara Duterte. Di ba? Kasi itong si Mima, mga kababayan, kritiko talaga ito ni BP Inday Sara Pwede kasi itong sakyan. Mapopolitika itong pagkakapas lang kay Mima Alicia. Pwede po itong sakyan ng mga kalaban ni Inday na mga politiko. Marami hong kalaban si BP Inday na mga politiko. Oo, nariyan na tayo na hindi maganda ang relasyon nila ng ating Pangulo. Okay? Pero paano yung mga politiko na mga natatakot na dahil baka balikan sila ni BP Inday Sara pag naging presidente na siya? Sino-sino ito? Walang iba. Isa na dyan. Itong mga tinatawag na maletagang. Itong mga makakaliwang party list
Oh, paano kung sakyan ito? No? Pwedeng mangyari? Pwede. Pwede rin namang hindi mangyari. Eh lalo na ho, ngayon mga kababayan, desperado na ho sila. Gustong-gusto na ho talaga nila na mapa-impeach na si BP Inday Sara o ma-convict na si BP Inday Sara para hindi makatakbong presidente sa 2028. Para hindi ho sila mabalikan. Paano nga kung gamitin itong dalawang lalaki na ito na hinihinalang ito'y suspect di umano sa pagkakapas lang kay Mima Alicia. Gamitin ng mga kalaban ni BP Sara sa politika. Ipapahid ho sa ating pangalawang Pangulo. Pwede pong mangyari yan, mga kababayan. Hindi po malayong hindi mangyari. Pwedeng mangyari yan. Pero sa ngayon, kung talagang pinaplano nila na gamitin itong pagkapaslang kay Mima, laban sa pangalawang Pangulo, aba, mahihirapan sila na i-connecta ito sa pangalawang Pangulo. Kasi napakaraming mga kritiko, no, ng pangalawang Pangulo, hindi lang ni BP Inday Sara, maging ng dating Pangulong Duterte, ng mga Duterte, kay Pulong, kay Mayor Baste. Pero meron bang natetegi? Eh, isa na dyan, no? Si Lovely Granada, eh di umano taga Davao ito. Pero lintik ito kung makapambabasto sa mga Duterte. Taga Davao lang yan, ha? Eh di napakadali lang dukutin yan kung talagang mga tumitegi ng tao itong mga Duterte. Pero nagawa ba? Yan, buhay na buhay. O, si Granada. Walang ginagawa ang mga Duterte kasi nga hindi gawain ng mga Duterte yan. At higit sa lahat, kung talagang ganyan kahalang ang bituka ng mga Duterte, eh bakit hindi nila unahin yung mga kalaban nila sa politika? Bakit etong napakasimpleng vlogger lang ang talagang uunahin nila? O kung talagang halang ang bituka nila, eh hindi nga halang eh. Matino nga ito mga Duterte eh. Kritiko sa kanila is kritiko lang yan. Hayaan mo yan. Natural talaga. Kapag politiko ka, meron ka talagang kritiko. Tanggap nila yan. Kumbaga kasama na yan sa pagiging politiko. Naiintindihan yan ng mga Duterte. Pero yun na nga, mga kababayan. Paano kung sakyan ito? No? Itong dalawa na ito, Huwag naman sana. Huwag niyong i-connecta, lalo na si BP Inday Sara mayroong kaso na related sa ganitong klaseng insidente na nangyari sa isang babaeng vlogger na si Mima Alicia. Pwede ho yung i-connecta. Malalaman natin yan, mga kababayan, kung i-connecta nila ito o ipapahid nila ito kay BP Sara, itong nangyari kay Mima Alicia, oras na mabanggit ito ni Matibag. Kapag humarap na si Matibag sa Senado para sa impeachment trial sa ating pangalawang Pangulo. Kapag nabanggit yan ni Matibag, mga kababayan, itong tungkol sa pagkakatodas ni Mima Alicia, nako, pagtawanan na natin si Matibag. Dahil napakalabong mangyari talaga para sa akin na gawin ito ng mga Duterte. Hindi ganun ang mga Duterte. Kahit nga kalaban nila sa politika, hinahayaan nila eh. O, etong impeachment, patunay. Hinahayaan lang nila. Sige, impeach nyo lang ako. Dedepensa lang ako sa mga paratang ninyo. O ano nangyari sa impeachment trial. Eh di nagkawindang-windang na ang sinasabi ng kanilang witness. Labo-labo na. O, ayan ang nag-atras na sila ng kanilang witness o witness ng prosecution team. Inatras na nila yung ilang mga testigo nila kasi tagilid na nga sila eh. Di ba? Isa pang patunay na tagilid na ang impeachment trial sa ating pangalawang Pangulo. Ayan, si Bendalo, kanina napag-usapan natin mga kababayan, unti-unti nang namamangka sa dalawang ilog. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.